never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Vermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Dieter Ragas. Yan, so i-check natin yan yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Dieter, before tayo mag-start, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? So yung ano po, yung ano ko po nito na bike ko po ito is pang-apat ko na po siya na build bike. Tapos nakuha ko po yung frame niya po ng na-score ko siya ng kalahati po siya ng worth nito. So 14K po yung worth nito na frame. Nakuha ko siya sa marketplace ng 7K po. Tapos usually po ginagamit ko lang po yung bike na ito na pang long ride po kasi meron naman po akong pang bike po na bike. Bali yung bike mo ngayon, apat? Apat pa. Ano yung mga tatlo? Yung dalawa po, bakal po siya, steel na 26er. Tapos yung dati ko pong ginagamit is yung mountain bike ko na yung kabrit ko na yung gumagamit. So ito exclusive sa pang long ride, no? Yan, so saan mo pala lugar na nilolong ride to Rigid MTB? Yung bago lang po namin is sa ano po, Daranac Falls po. Saan Tapos sa probinsya? sa Rizal lang din po. Ah, sa Rizal. Tapos minsan po palagi pala kami na nag-umahon sa Red Pal po. Sa Red Pal. Tapos nakarating na rin po ito ng Cavyang Tunnel. Tapos sa Timberland po, sa Blackwall, hanggang doon sa Blackwall, ay hanggang sa ano po, sa Blackwall 3. At sa may Timberland. Yeah, puro mostly puro ahon no? Yan nga ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Yun nga sabi ni Idol, Saturn Atlas 2.0 ba to? O sa limited Atlas Premium po, limited edition colorway. Okay, Saturn Atlas Premium. Yan, limited edition na XC Hardtail mountain bike frame. Ito yung kulay titanium, di ba? Na aluminum 6061, pang 27.5 taman. Then yung size nito, size 16. Pag 16 ba sa Saturn, medium o small? Medium po. Ayun, medium. Then tapered yung head tube. Then full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell. Pang 31.6 to, no? Yes po. Yan, millimeter diameter na seat post. Quick release yung dropout. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang rigid fork, ito yung Mountain Peak RGF 627 na, tama ba? 627? Yes po, 627 ayun, po yan. 27.5 na hindi suspension corrected. Aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din ito. Yung steerer tube na to, since na through axle yung dropout, ito naman ay tapered. Then ang disc brake caliper mount din naman yan is post mount. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na Submit Shadow. Submit Shadow na aluminum, 31.18mm ang diameter. Straight na may konting back sweep. Gano'n pala kalapad ito, Idol? 680mm po. Ayun, 680 to. Then next naman sa kanyang grips, Rock Bros. Yan, makakapit naman tsaka medyo malambot, no? So next naman sa kanyang stem, ito yung Tosic na aluminum na ang haba daw nito is 80mm, then negative 35 degree ang angle. Then next naman yung kanyang tapered headset, ito yung Mountain Peak na seal bearings. Next naman sa kanyang seat clamp, ito yung Submit na aluminum, Allen type, 34.9mm ang diameter. Yung kanyang seat post naman, Ritchie Carbon, ano to, WCS na yun yung carbon fiber, no, na aero, no, para tayo ng aero seat post, no. Gano'n pala kahaba ito? 400mm po. Ayun, 400 daw ito na 31.6mm ang diameter na setback na may dual ball clamping system. Next naman sa kanyang saddle, ito yung Ritchie Carbon din, no, na may butas sa gitna, syempre matigas to. Nakagamit na ako ng ganito pero Tosic. Tumagal naman ako ng 1 taon pero nung unang di ko na kaya. Pero ano sa'yo, gano'n nakatagal sa'yo doon? Ano lang po yan, kakakabit lang po talaga. Ang technique kasi yung ginagawa ko dito po dati pag ganito, nagdodoble. Hanggang ngayon naman nagdodoble. Kaso nga pag nilolong ride ko, yung gilid nito, parang tumutulis na sa kakapadyak. Ayun, yun ang feedback ko, no.
Pero sayang kasi dahil ano magaan kasi ito. Magaan po kasi. Wala pang 100 grams to eh. Wala pang 100 grams kasi ito, no. Ayun, so proceed naman tayo sa kanyang drivetrain, no. Yun, nakapambansang drivetrain tayo, 1x. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chain rings. Yung kanyang rear shifter, Shimano Diore M6100 na 12 speed na may window. So next naman, ito naman kanyang MTB crank. Ayan, SRAM na DUB yung system, no. Gano'n pala kahaba yung ano? 175. Ayun, 175mm ang crank arm. Ito ay direct mount, no. Pag direct mount, wala yung spider sa mga BCD. Ibig sabihin magana tong crankset na to, no. Next naman yung kanyang chainring na direct mount din, Goldix na 40T. Ayun, 40T. Yung pedals niya ni Idol, Racework Race. Yan, Racework Race Carbon. Next naman sa kanyang chain, ano ulit ang brand ito? KMC po. Ayun. Aurora Blue po na kulay. Yun, KMC X12, no? Ngayon lang nakita na parang oil slick na KMC, no? Hindi ko rin alam eh. Oo, di ko rin alam. Rare na ano, ngayon lang ako nakakita nito, astig eh, no? Na 12 speed. So next naman sa kanyang sprocket, 100. Ay, M4100 po na 10 speed. 10 speed to, no? Sorry. M41, pwede pala, no? 12 speed tapos 10 speed yung sprocket. Hindi naman nagkakaroon problema sa shifting. Yun nga alam po eh, dahil lang pinatay ko po yung shifting nun, medyo dalawang click po ako dun sa pinakadulo. Kasi parang nipis masyado ng chain, eh. Oo nga po eh. Tapos ang laki ng awang ng dalawang sprocket sa 10 speed, eh, no? Kaya Ayun. medyo nagde-delay po pag nandun na sa pinakadulo. Kaya dalawang click po ako. Ayun nga, no? Yun lang po yung ano. Pero other than that, wala naman. po. Wala na, Ito no? yung pinaka-ano. Ayun nga. M4100, 1142. Yes po, 11. Ayun, 1142 na 10 speed. So next naman, yung kanyang RD, Shimano Diore M6100 na 12 speed, pero dina-activate yung dalawa, no? Activate po yun. Naging 10 speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, no? Maxxis Recon Race na 27.5 by 2.25 na foldable and tubeless ready. Yung rims mo lapad, no? Parang 34mm, no? Anong weapon to? Animal? Animal po yan, na TR7. Okay, TR7 na weapon animal. Aluminum double wall 32. Yes po. Pwede po siya sa ano po, tubeless ready na po siya. Tingnan natin kasi yan, no, di ba 2.25. Parang 2.4 na, oh. Oo nga po. Parang ano na yung Maxxis na Ardent. Ardent. Lumapat po siya dahil gawa ng wide rim na Tingnan natin yung clearance dito, no. late na po ng clearance. Late na, no, mga 3 siguro under 3 or 3 mm yung clearance dito sa chainstay, no. Pero hindi naman sumasayad. Yun naman, hindi naman po siya masayad kaso delikado po siya sa mga mud pag may Oo. traffic po na uman. At saka kasi yung iba pag sobrang late na, kapag nagwawagwag na, rumeremate na, parang nagpe-flex kasi. Pero Yan, dito hindi wala naman naman. po. Yun nga, no, clearance dyan, eh, no. At tignan natin sa fork kasi baka may curious na magtanong. Safe naman dito sa fork. Safe. Yan, malaki. Siguro mga 6 or 7 mm sa gilid yung clearance, no. Yung ano pala, yung spokes mo, Idol. Spokes po, ano po yan siya? Ragusa na stainless lang po. Ayun. Stainless po. Ragusa, no. Next naman to kanyang hubs, Sagmit V36 na fully ratchet, no. Ratchet. Kasi type of free body seal bearings. I-check natin yung tunog to, Idol, kapag naka free wheel. Sa kabila po ako, sir. Dito sa kabila. Yan. Uy. Yan guys, ang yung tunog ng Sagmit V36 MTB hubs kapag naka free wheel. Akala ko parang magiging sniper, eh. Pero yung sniper talaga masakit sa tenga, eh. Sakit sa tenga ng sniper. Yun, last na lang sa kanyang brake set. Shimano Diore M6100, no? Tanggalan po yung Hydraulic brakes and dual piston. So last na lang sa kanyang rotors. Ayun, Pro by EN, yan, na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran, parehas na floating pala. Floating and ball-type disc brake rotors. So Idol Dieter, magkano yung total cost nito? Yung lahat-lahat na. Lahat-lahat po yan, mga nasa 30 plus 30k po. Yun, over 30,000, no? Yan guys, ito nga yung Saturn Atlas Premium Limited Edition Rigid MTB ni Idol Dieter Ragas. Yan guys, no, na-budget na natin tong Saturn Atlas Premium Limited Edition Rigid MTB ni Idol Dieter Ragas. So kung meron kayong tanong regarding dito sa Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So mga idol, mag-shoutout na kayo. Pa-shoutout po sa mga katrabaho namin sa Asian Edge.
hospital po. Sila Sir Anton po, sila Doc Lemuel, tapos yung mga kasamahan ko po sila Sir Randy po. Teka, Doc Lemuel del Rosario. Ayun, kilala ko si Doc. Shoutout Doc Lemuel! Kaya sa Asian Ayun. Bikers, Asian Asian Hospital. Bikers po. Ayun nga, yun yung ano, yung nagkakwento ka, ano, nagjo-joyride kami Okay. dito dati sa Vermosa. Napano ba yung may vlog ako sa kanya? Kay Doc Lemuel. Meron na nun. Yung naka-aerobar na, naka-bullhorn. Ayun, tagal na kami dito dito eh. Pagpakante ulit balik na ako sa pag. Okay kayo naman. Okay lang, shoutout sa CBGI family. Bikers. Ayan, so salamat sa pag-budget ng interview. Thank you, Salamat. boss. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.